Sa pagpapatuloy ng ating balitaan, tumilapon sa kalsada ang dalawang rider sa salpukan ng kanilang mga motorsiklo sa Davao City. Ang dalawa parehong idineklarang dead on arrival sa ospital. Yan at ang iba pang mga rumarapidong balita mula sa probinsya, hatid ng iba't ibang istasyon sa ilalim ng MBC Media Group. Dalawang lalaki ang nasawi matapos magsalpukan ang kanilang motorsiklo bandang alas 11:30 ng gabi, November 10, 2025 sa kabaan ng Davao Bukidnon Road malapit sa SPED Tugbok Elementary School sa Davao City. Batay sa report ng Tugbok Police Station, ang mga sangkot na sasakyan ay parehong motorsiklo na minamaniho ni Raimundo Cayapos Kalimot, 65 anyos, residente ng Purok 4 Bayabas, Turil, at ang driver ng isang motorsiklo na si Ryan Ligod Mapa, residente ng Purok 2 Tapay Street, Mintal. Ayon sa paunang investigasyon, parehong tinatahak ng dalawang motorsiklo ang direksyong mula Kalinan patungong Mintal Barangay Hall na maganap ang insidente. Pagdating sa tapat ng SPED Tugbok Elementary School, sumalpok ang harapang bahagi ng motorsiklo ni Mapa sa kanang tagiliran na minamaniho ni Kalimot. Dahil sa lakas ng impact, parehong tumilapon sa kalsada ang mga driver at nagtamo na malubhang sugat. Agad silang binigyan ng paunang lunas ng Central 911 paramedics at Barangay Pequeño responders. Si Mapa ay sinugod sa Holy Spirit Hospital sakay ng 911 ambulance, ngunit idineklarang dead on arrival ni Dr. Noelabit Arbilla. Samantala si Kalimot ay dinala sa Davao Adventist Hospital at idineklarang dead on arrival rin ni Dr. Maria Eliner Gueni. Parehong nagtamo ng pinsala ang dalawang motorsiklo na kasalukuyang nasa kustudiya ng Tugbok Police Station para sa karampatang investigasyon at disposisyon ng kaso. Para sa MBC TV Network News, ito si June Suter, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Balita mula sa Bangsamoro Region. Arestado ang dalawang nagbebenta ng shabu sa Cotabato City na nabitag sa entrapment operation ng PIDEA at ng Probar sa bahagi ng Sinsuat Avenue, Barangay RH10, Cotabato City. Nakuha mula sa dalawang drug peddlers ang shabu na nagkakahalaga ng 1.7 million pesos. Kinilala lamang sa kanilang aliases na Mimi at Maggie ang naaresto mga suspect na ayon sa Cotabato City Police Office, matagal nang sinusubaybayan ng Intel Unit sa transaksyon ito ng droga sa lungsod at sa mga karatig bayan. Ayon sa Probar, nagpapasalamat sila sa pagiging vigilantang publiko bilang suporta sa kampanya ng kapulisan kontra kriminalidad at illegal drugs. Para sa MBC TV Network News, RH19, June Dimakutak, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Nakatutok ngayon ang mga LGU sa lagay ng mga kailugan sa kanilang mga area of responsibility dito sa Pangasinan, bunsod ng pagbaba ng tubig baha mula sa kabundukan ng Cordillera at Benguet na bumabagsak sa kailugan ng Central Pangasinan, kaya't ang Marusay River sa bayan ng Calasiao na 2.0 feet lamang ang normal level. Ngayon ay nasa 7 feet na, malapit nang umabot sa critical level na 8 feet. Na kapag ito'y umapaw, maraming mga bababang barangay ang malulubog sa baha. Ang Dagupan City hanggang sa ngayon ay nananatili pa ring lubog sa baha ang mabababang lugar sa syudad, na kapag umapaw ang Marusay River, babagsak ito sa lungsod ng Dagupan na lalo pang magpapalala sa naranasang pagbaha. Samantala, ang bangus ay patuloy na itinitinda sa tabi ng kalsada sa halagang 80 hanggang 100 pesos per kilo, na ayon sa mga nagtitinda, ito yung mga nakawala sa nawasak na mga fish pond. Sa ngayon, hindi pa nagpapalabas ang Provincial Agriculture Office ng datos hinggil sa damage na iniwan ng Bagyong Uwan. Patuloy umano silang nangungulekta ng mga datos mula sa LGUs kung saan ay pahirapan pa rin ang komunikasyon dahil sa walang internet, at kung may data ay napakabagal naman dahil sa umano ang linya ng Globe at PLDT ay nagkaroon ng fiber break na patuloy pang inaayos ng mga telcos. Mula sa Action Radio Pangasinan para sa MBC TV Network News, ito si Freddy Fajardo Aristartet, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Naaresto sa lalawigan ng Northeast Samar isang wanted sa Mandaluyong dahil sa kasong pagpatay. Nang malaman ng kinaroroonan, agad na kinasa isang joint operation ng Las Navas Police na pinamumunuan naman ni Police Captain Jimmy Tubigan, officer in charge, at warrant section mula sa Mandaluyong City Police Station. Ayon sa report ng PNP, ang akusado ay wanted sa kasong murder sa Barangay Pag-asa, Mandaluyong City noong November 8,
2025. Isa itong 35 taong gulang at residente ng Purok Santo Niño, Marikina City. 16 na taon itong nagtago sa batas bago mahuli ng mga pulis. Ang nasabing warrant of arrest ay nilabas noong April 9, 2009 ng Regional Trial Court Branch 22, Laoang Northern Samar at walang inilagak na piyansa ang korte para sa pansamantalang kalayaan. Naipabatid sa akusado ang kanyang karapatan constitutional sa oras ng pagkakaristo sa pamamagitan naman ng alternative recording device at agad itong dinala sa Mandaluyong CPS para sa dokumentasyon. Mula sa MBC TV Network News, Arts 34 Jane Galit Bantayan ng DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino.